Sa kabila ng hindi pagkuha ng OKC Thunder ng mga bagong player ngayong off-season, mismong ESPN na rin naman ang nagsabi sila pa rin na may pinakamataas na odds o tsansang magkampiyon next season. Kahit man wala itong ginawang roster improvement, sapat pa rin naman ang lineup para depensahan ng titulo. Halos puro bata, malalakas, may enerhiya pa ang lahat. Plus andyan pa rin si SJ na manguna sa kanila. Ang dapat lamang gawin, panatilihing healthy ang lahat dahil ito ang posibleng pumigil sa kanila na makuha ang back-to-back championship. Si Shai Gilgeous-Alexander na rin naman nagsabi noong nakaraan sinisigurado niya na sila pa rin ang magkakampyon. Alam niya na maraming teams ang nagpalakas lalo sa West at hirap ang mga championship teams na madepensahan ang kampyonato nitong mga nakaraang taon. Ngunit ibang-iba nga daw ngayon ang kanilang lineup dahil kayang-kaya nilang magdomina muli sa liga sa pangalawang sunod na taon. Samantala, alam naman nga ninyo, meron pang natitirang 3 bakanting pwesto sa Los Angeles Lakers lineup. Kaya hindi kayo dapat pagulat kung gagawa muli si Rob Pelinka ng isa pang move. At isa sa mga priority ay ang pagkuha ng ilang mga player na available sa buyout market. At hindi kagaya ng mga nagdaang taon, simula nga nang makuha nila si Luka Doncic, mas dumami ang mga players ngayon na nagkaka-interes sa pagsali at paglalaro sa Lakers kaya hindi sila nahihirapan pang mag-recruit. In fact, base sa kalalabas pa lang na balita, isa sa mga players na gustong maglaro dito ay si Kevin Love. Ayon sa naging pahayag nito, gumagawa siya ng paraan para tuluyang ma-buyout ang kanyang kontrata sa Utah Jazz at kapag nagawa niyan, balak nitong maglaro either sa Los Angeles Lakers o di kaya sa Los Angeles Clippers. Kaya mukhang oras na rin naman para kay Rob Pelinka gumalaw para ikonsidera si Kevin Love at matuloy ang pakikipag-reunite nito kay LeBron James. Sa kabilang banda naman, bigo ang Gilas Pilipinas sa kanilang first game sa FIBA Asia Cup matapos silang matalo ng Chinese Taipei 95-87 na siyang rason bakit bagsak sa 0-1 sa group stage. Ginawa rin naman sana ng naturalized player na si Justin Brownlee ang lahat para makapag-comeback mula sa malamya nilang simula sa pagtatala niya ng 19 points, sadyang kinapos lamang sila sa dulo matapos siyang maagang ma-fouled out. At kasabay ng pagkatalo, mismong si Coach Tim Cone na ang nagsabi siya ang dahilan bakit sila napatumba ng Chinese Taipei. Sobrang lamya ng depensa sa perimeter at maging sa ilalim. Hirap na hirap nga silang bantayan ang ginagawang pick and roll plays ng Chinese Taipei. Bukod dyan, napansin rin naman ng mga fans na isa pang napakalaking pagkakamali ay ang hindi nila pag-priority kay Kevin Kembao na nagkaroon ng napakagandang laro at shooting sa pagtatala ng 17 points, 4 rebounds, 2 assists sa loob lamang niya ng 17 minutes sa second half. Marami nga ang nangihinayang sa hindi nila pagpapalaro kay Kevin Kembao sa first half. Kung ginawa lang naman nga daw nila yan, marahil nanalo sila laban sa Chinese Taipei.